Medyo technical ito mga kababayan, pero naiintindihan 'to ng mga political strategist, eh. Kung sa mga katulad natin na mga ordinaryong tao malamang hindi natin maiintindihan ano, na delikadong iboto si Mangga. Kasi puwedeng malaglag ang ibang Duterte kahit ilagay lang natin si Mangga sa number 11 at number 12 ng boto natin. Mas okay pa nga raw na mag-undervote tayo or kulang ang boto natin kesa iboto natin at idagdag natin yang si Mangga, even Camille. Medyo risky na iboto yung dalawa. Okay? Although sabi ko, well, wala pa namang ginagawang hindi maganda yung si Camille Villar, bata pa, ang mga Villars naman ay Duterte supporter, so pwedeng bigyan ng chance. Pero hindi pala ideal na iboto ang hindi natin gusto. Lalong-lalo na yang si Amy na pinag-iisipan yung suportahan na dahil pinopromote naman ngayon ng ibang mga double agents. Again po ha, ang qualifications para malaman nyo kung sino ang mga double agents, pro-Mangga sila. Pro-Villar sila. Alalahanin nyo ang mga Villars, limpak-limpak ang salapi. Ganon din ang pamilya ni Mangga, limpak-limpak. You think yung endorsement ng mga double agents, ng mga vloggers, at saka ng kung sino-sino pa, you think, pag sinabing double agents, hindi lang vloggers, mga kababayan, may politiko dyan. May group leaders dyan. Okay? Merong miyembro ng media dyan na nagkukunwaring mga makaduterte pero makamangga pala. Ang qualifications para mabuking nyo kung sino ang ahas sa hanay natin, pro-Amy sila. Yung iba rin, pro-Abalos Mustasa. Malinaw ba? Yung iba dyan, ahas na may napapala kay Tamba. Pero hindi nila pwedeng i-promote si Tamba. Ang trabaho nila, alamin ang mga galaw ng mga Duterte. Si Tamba noon ahas na eh sa mga Duterte. Di nyo ba nare-realize? Tamba was the campaign manager of VP Sara. Tapos ngayon na-impeach si VP Sara sa pinamumunuan niyang lower house. Tapos kaya si VP Sara nag-resign sa DepEd, hindi naman ni VP Sara nahahawakan ng budget ng DepEd. Mga kongresista ang humahawak. Sina Tamba at saka yung little Tamba niya. Sino nga yung little Tamba niya na taga Bicol? Na mukhang buhaya rin. Na kinasuhan si Miss Maharlika. Sila ang humahawak ng pera ng DepEd, not VP Sara. Ay teka muna, hindi naman pala ako nasusunod dito. Ba't ko pa ito pamumunuan? Kaya binitawan ni VP Sara ang DepEd. Oh, si Tamba ay traidor noon pa lang. Minamanmanan niya ang galaw ni VP Sara habang siya yung campaign manager. Sinusubaybayan niya. Kinukuha niya yung mga style. Ang diskarte. Baka nga nag-video yan ng palihim. Ay, teka muna. Bait-bait. Oh, ngiting-ngiti. Pagkatalikod, nakasimangot naman tong Sara. O baka kinukunan na nga niya ng palihim ng video ang Vice President. No? Inaalam niya ang diskarte. Teka, ano magiliw sa tao? Matyaga. Tamba, panahon pa ni PRRD, hinahangad na talaga niyang maging speaker noon. Hindi lang ibinigay sa kanya kasi ang speakership napunta kay Cayetano at kay Lord Alan Velasco na kaibigan ni VP Sara. Ang pangako ni Tatay Digong kay Tamba noon, nakaupo pa si Tatay Digong, susuportahan ko ang kandidasi mo kahit tumakbo ka pang Vice President. Ibig sabihin, alam ni Tatay Digong, naghahangad ng maging Vice President noon si Tamba ay hindi nga lang sikat. At hindi rin naman nakipag-tandem si Marcos Jr. sa kanya kahit siya'y pinsan, ay si VP Sara ang nakatandem, baka nga may element of inggit at selos pa si Tamba. Kaya ang galawan ni Tamba pailalim. Si Tamba, sa dami ng pera niyan, for sure, may mga alagang ahas yan sa kampo natin. Bakit itong mga pinaghihinalaan ninyong double agents, mga pa-vlogger, mga pa-politiko, kung ano man ang kanilang katayuan as Duterte ally or Duterte supporter.
Bakit itong mga double agents, lagi nilang sinasabi na, hindi nakakatulong yung the double agent narrative. Nakakasira yan. Gusto lang nilang magkawatak-watak tayo. Urur, urur, urur. Pag sinabing may ahas sa bahay mo, wag mo sabihin, ay, tinatakot mo ako. Ay, hindi ka nakakatulong. Maghihiwalay ang magulang natin. What? Pag sinabing may ahas sa bahay nyo, teka, maalarma ka na. 'Di ba? Halughugin mo na ang buong kabahayan. Kasi baka mamaya tutulog-tulog ka na, tuklaw ka na pala kasi ahas yan, Judas. Trojan, double agent. Okay? So nagkakabukingan nga po ngayon mga kababayan dahil ang ibang double agents kon todo promote kay Mangga, even kay Villar. Ang dalawang pamilyang yan, pamilya ni Mangga, pamilya ni Villar, tumataginting ang salapi ng mga yan. Willing to pay. Hindi naman siguro ito libre mga kababayan. Si Tani nga nagkamal ng limpak-limpak noon eh. Siyempre, hinahangad rin ng ibang mga vloggers, ng ibang mga ahas, na magkamal ng limpak-limpak sa pamamagitan ng pagiging ahas. May nagbenta na nga, di ba, ng video para masira si VP Sara. Isang abogado, di umano sa OVP, kahit sa loob ng opisina ni VP Sara, may ahas, may double agents. Yan ang nakakalungkot. Okay? So, bakit hindi dapat iboto si Mangga? Kasi po, manganganib ang posisyon ni Kong Marcoleta. So, ito yung parang analysis ni Van Ibiernas at himay-himayin natin at siguro ipaliwanag natin in layman's term para mas mag-gets ng iba. Ano? So, basahin ko lang. Kapag binoto, ba't ganyan? Ba't hindi dyan? Dito sa malaki. Kapag binoto mo si Marcoleta at binoto mo rin si Villar na mas malamang ng ilang porsyento kasi may mga senatorial survey ngayon eh. Parang nasa mga mababang rank sila. Ang dapat manalong senador ngayong election sa Mayo, dapat 12. Okay? 12 senators ang mananalo. Si Marcoleta, pasok na siya sa 12. Wala siya sa top 1, wala siya sa top 2. Okay? Sina Erwin Tulfo yata at kung sino-sino pa. I-share ko sa inyo ang latest na senatorial survey results kung sino yung mga nasa top. Pero alam niyo yung mga surveys na yan, minsan questionable. May mga pangalan doon katulad ni Bam Aquino na parang pasok sa top 5. Really? Bam Aquino pasok sa top 5? But anyway, pagbasehan na shoot natin sa Inidoro yan. So, ayan, pag binoto mo pareho si Marcoleta at si Villar, hindi aabutan ni Marcoleta si Villar. Kasi kasi si Villar meron ng 30.9% or magka 31% na sa survey. 28 pa lang si Marcoleta. Pag binoto mo si Marcoleta, madadagdagan nga naman siya, madadagdagan din si Villar. Pero since lamang si Villar, baka mawala sa number 12 si Marcoleta. Pasok na sana eh. Sa posibleng manalo, ay binoto mo pa si Villar, dinadagdagan ng boto ni Villar. After all, mga kababayan, kung sino yung nandun sa margin, right? Sa mga ranking ng 11 and 12, 13, 14. Ano sa margin kung saan dapat si Risa nga nakapasok ng 2022, katakataka. Well, mukha namang hinilot yung 2022. Pero ngayon po, kung sakasakali man naman, isa pa rin sa dapat nating ipag-alala mga kababayan, ang dayaan. Imposibleng walang dayaan. But let's say walang dayaan or let's say minimal ang dayaan. Okay? Makakapasok si Bam Aquino, sino pa yung kasama niya? Si Kiko Matching, makakapasok. Pero sa usapin ng nasa margin na, habil-habil ka na, nandun na sa ranking ng 11, 12, 13, ganyan. Nandun si Marcoleta, binoto mo si Villar, nalamangan pa ni Villar. Karibal pa rin po ni Marcoleta sa boto yung nandun sa margin. Tama ba? Kapag binoto mo si Amy Marcos, baka umabot pa siya kay Marcoleta. So, nasa 13 yata si Amy.
Ano ang solusyon? Si Marcoleta at Jimmy Bondoc lang ang iboto mo para malaglag si Villar at Amy Marcos para manalo or masigurado si Marcoleta sa 12. Tandaan, bawat boto para kina Villar at Amy Marcos at kahit na sinong alkansya ng bagoong Pilipinas ay kabawasan kay Marcoleta. Alright? Kasi si Amy, iboboto pa rin yan ng mga loyalista nga. Kapatid yan ni WM eh. Right? Kapag hinilot ang botohan, for sure, dadagdagan yan si Amy kahit na kaaway niya yung palaka. Okay? Malay natin, ahas pa rin yan. Malay natin, ang inaasahan ni VP Sara na hindi yan boboto sa impeachment, baka bumoto yan. Traiduran na, di ba? After all, pag na-impeach si VP Sara, wala nang paki si Amy. Tanggal na yan, wala na akong dapat, hindi na dapat ako mailang makisama diyan kasi wala na siyang kakayahang tumakbo kahit konsehal ng Davao City. Right? Kung boboto si Amy ng yes at impeach nga si VP Sara, hindi na siya mahihiya, deadma. Wala ka namang magagawa na. Hindi ka na makakatakbo. Wala na. Kahit na ako yaw-yawan mo, laitin mo, nasa posisyon na ako. Yung chances ng pagiging ahas ni Amy, malaki pa rin. Okay? Ano daw ang solusyon para maiwasan na malamangan pa ni Amy si Marcoleta? Kasi nandun nga sa margin eh. Ang solusyon daw mag-undervote. Huwag mong kumpletuhin yung 12. Huwag makinig sa mga double agents, aka ahas, aka Trojans, aka Judas, na kunwari mga Duterte supporters, huwag makikinig lalo na sa mga vloggers na nagsasabi, iboto natin si Amy at saka si Villar. Kasi pag binoto natin si Amy at Villar, hindi na makakapasok si Bam at saka yung si Kiko. Ang pamalit natin kay Bam at Kiko, parang ganun yung pautot ng ano eh. Pero ang katotohanan pala sa ranking, lalo ngayon sa survey, at sana may lumabas pa ulit na bagong survey na reliable, pwede pang maging karibal. Pwede pang maungusan ni Amy si Marcoleta. Baka ang mangyari pa si Marcoleta malaglag pa sa 12. Okay? So, dito sa listahan, nasa rank number 6 pa si Lito Lapid. Diyos ko, si Lito Lapid na never nating narinig ang boses. Anong ginawa niya? Senador pala yan. Naka 6 years yan simula noong bago mag-pandemic hanggang ngayon. Senador pala si Lito Lapid? Anong ginawa? Tulog. Hindi natin narinig yan na nakipagbangayan, na nag-participate sa kung ano mang hearing. Senador pala. Tapos nasa top 6, artista eh. Magagawa natin. Familiar name. Okay? Nandun daw si Lito Lapid sa rank 6. Si Pacquiao, Diyos ko, si Pacquiao nasa rank 8. Ano ba yun? Well, good luck. May mga bias ang mga surveys, okay? Si Philip Salvador nasa 11. Si Camille Villar nasa 12. So may mga tie, okay? Halimbawa, magpapasurvey. 100 katao ang tinanong, okay? Sa 100 katao, may nakakuha ng botong 50 si Camille. So malamang yung top 1 nakakuha ng botong mga 90 votes, no? Yung mga sumali sa survey, pa-survey si SWS. Sino boboto mo dito? Okay, sa mga nagbumoto, top 1 agad si Erwin Tulfo. Nakakuha siya ng 90 na boto out of 100 respondents. Ganyan-ganyan. Tapos nag-tie si Villar. Si Bam Aquino, nasa 12 din. Si Marcoleta, nasa 12. Si Philip Salvador, nasa 11. Siyempre, familiar si Philip Salvador na artista. So, nasa boundary si Marcoleta, no? 12 to 18 sa ranking. Tama ba ang pagkakaintindi ko? Si Amy Marcos nasa 13. Ay incumbent. I mean, senador pa eh, di ba? Kumbaga, may track record. Familiar din na pangalan, kapatid pa ng presidente. Si Kiko Pangilinan, number 14. Jamie Bondoc, nasa 19, mga kababayan. Si Abalos din, si Tolentino, nasa 19. Si Tolentino Dilawan. Si Abalos, nakalat ang mukha dyan sa kamay nilaan. No? Pati sa mga bus, naka-imprenta ang mukha. Diba? Nasa 19. Ganun din si Jimmy Bondoc. So, ang gagawin nyo mga kababayan, ang iboboto nyo nga dito sa listahan na ito,
Siyempre, si Philip Salvador, siguraduhin nyo na, right? Si Kong Marcoleta, siguraduhin nyo na rin. Si Jimmy Bondoc, paakyatin nyo na rin. Nasa 19 si Jimmy Bondoc. Kaya nga po, dapat tayo black voting. Okay? Iboto natin yung buong Duterte, pero pwede naman natin hindi iboto yan lahat. Kasi after all, lahat ng mga tumatakbo ngayon, karibal pa rin ni Kong Marcoleta. Tapos idadagdag nyo si Aimee, nadagdagan ng boto ni Aimee laban kay Marcoleta. Bigyan natin, kasi boboto ka, 12 di ba? Okay lang palang mag-undervote. Okay lang palang hindi kompletuhin ang boto. Hindi mo kailangang ilagay sa number 12 si Aimee o kaya sa number 11 sa kukulayan mong balota si Villar. Wala si Onasan dito sa listahan, wala yata sa top 12. Wala rin si Gonzales, so okay lang na iboto natin, malay natin, di ba? Maghimala ang langit at lupa. Mapapasok natin si Gonzales, Norberto Gonzales, or si Onasan, or iba pang kandidato. Huwag lang si Aimee, andyan si Aimee sa number 13. Right? So halimbawa, may bumoto na kay Aimee na 99 katao. Kasi number 13 siya. May bumoto rin na kay Marcoleta na 100 katao. So lamang si Marcoleta ng isang boto dahil nga nasa rank 12 siya. So malaki ang chance niya na manalo kasi nasa 12 na siya. Ay binoto nyo si Aimee. Binoto nyo rin si Marcoleta. Naging 101 yung boto ni Marcoleta, naging 100 si Aimee. May bumotong loyalista. Hindi binoto si Marcoleta, binoto si Aimee. 101 si Marcoleta, naging 101 na rin si Aimee. May another loyalista nga na bumoto kay Aimee kasi kapatid nga ni Ngiwi. 102 na si Aimee. Si Marcoleta, 101. Si Marcoleta ang nalaglag sa top 12. Hindi nanalo, si Aimee ang nanalo. At si Villar, kasi si Villar nandun na rin. May mga allies pa yan, may mga kakampi pa yan sa bagoong alkansya ng Pilipinas ni Ngiwi. Tapos pinopromote pa ngayon ng mga double agents or ng mga hudas na kunwari Duterte supporters. Hindi ideal na iboto sa current survey mga kababayan. Ito ay pagkakaintindi ko lang. Hindi ideal na iboto si Camille kasi karibal pa rin si Camille ni Marcoleta sa rank 12. Ang naglalaban sa rank 12 ay si Camille, si Bam Aquino at si Marcoleta, nagtay silang tatlo. Alam na natin hindi nyo iboboto si Bam. Pero kapag binoto nyo si Camille at si Marcoleta, mag-aagawan pa sila sa 12. At pag binoto nyo pa si Aimee, aakyat din si Aimee from 13, magiging number 12. Plus may mga loyalista ngang boboto dyan. Plus pinopromote pa ng mga double agents. So hindi ideal na iboto si Mangga dahil pwedeng ikalaglag ni Marcoleta. Labanan ito ni Marcoleta at ni Aimee at ni Villar. So bakit pinopromote ng gusto ng mga double agents yung dalawa bukod sa mapera sila? Delikadong malaglag si Kong Marcoleta kapag nagtagumpay ang mga ahas. Si Aimee maraming pera, maraming nag-i-endorso kay Aimee, pati mga artista. Okay? Pati si VP Sara na persuade na rin na i-promote siya. May makikinig kay VP Sara. Kaya okay lang na hindi nyo kompletuhin kahit yung Duterte. Basta siguraduhin nyo lang na huwag yung iboboto si Mangga. Nasa alanganin si Kong Marcoleta. Well, mabuti na lang, hindi pa yata nag-i-endorso ang iglesia. Kay black voting ng iglesia. So, I hope huwag susuportahan ng iglesia si Aimee Mangga. At sana panood to ng mga members ng Iglesia ni Cristo na huwag niyong ipopromote si Mangga, baka ikalaglag pa ni Marcoleta. Agree ba kayo mga kababayan? Pa-comment po sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo.